Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Atty. Topacio, mga tambay. Siya po ay nagdududa at nagtataka, mga kababayan. Bakit daw po kasi ang nakikita niya halos mga kapansin-pansin, bakit puro DPWH halos palamang ang nasasampahan o kakasuhan nila samantalang nasaan ang napakaraming congressman, senador at mga contractors na pag-aari din ng mga congressman. Nasaan po kaya ito? Nagtataka lang po si Atty. Topacio. Sa bagay, bakit ka naman magtataka? Yung ICC, mga tambay, yung ICI pala, yung ICI, ano po sabi po dyan ni Atty. Vic Rodriguez at Atty. Guanzon? Mga tuta. Mga tuta po yan. At yan po ang magtatanggol sa kanila. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Atty. Topacio. Eto Eto kinuha ko sa mga press releases ng Philippine News Agency, yung opisyal na tagapagbalita ng gobyerno. Eto, isang kanilang press release. Press release, yan, okay. ICI outlines asset recovery strategy. Okay. Sinasabi nila, nakikipagpulong daw sila sa DPWH, sa DOJ, Cybercrime Chuchu, Maritime Industry Authority, Civil Aviation Authority. Good yan! Opo. Lahat-lahat ang dami. LRA, BIR, SEC, Anti-Money Laundering, Philippine Competition Commission, OSG. Good yan. Tama yan. Yes. Ngunit, alam nyo, tama naman yan. It's a whole of government approach. Pero hindi nyo na kailangan sabihin yan. Bakit? Sapagkat nasa poder na po ng mga ahensyang yan na meron na po tayong makinarya for asset recovery na diniscuss na natin, di ba? Yeah. Either for feature under yung sa may graft case o may plunder case at na-convict yung tao. Opo. Okay? ipo-forfeit talaga yung ill-gotten wealth or yung Office of the Solicitor General ay mayroong kapangyarihan na mag-file ng civil forfeiture case kasi obvious naman po rito, nakalagay na sa batas ang pamantayan, ang standard. Kung ang iyong mga ari-arian at yung kaperahan, kaperahan ba ang tawag doon? Yes. Na yung cash mo, yung cash deposits mo, yung cash mo. Kasama yun sa asset, diba? Kung yung iyong mga ari-arian, iba-ibang mga ari-arian, di ba may liquid assets, yung malalambot na ari. Hindi yung cash, di ba? Yung, merong yung, di ba, hindi, merong solid assets, yung matigas na ari. Na pag-aari. Di ba, bahay. Sasakyan yung nahahawakan mo. Yung mga arling nahahawakan. Pag-aari na nahahawakan. Sasakyan, relo, bahay at lupa, kondominium, yung pwede mong yan, liquid, solid. Liquid, yung cash. Although nahahawakan mo, syempre, yung ibig sabihin, yan ay madaling makuha. Gastusin. Hindi, madaling gastusin. Madaling makuha. Kasi pag pinambayad mo yan, wala na. Liquid assets yan. May fixed assets yan. Okay. Pag yung amount niyan ay sobra sa iyong kinikita at madali namang malaman Kung public official ka kasi may salary grade yan O, pag salary grade, titignan mo lang, magda-Dan Fernandez ka lang. Google mo lang. Magkano ba ang salary grade 26? Ano ba, congressman? 380,000 yata a month. O, salary. O, times 12. O, magkano yun? Mga 4 na milyon mahigit. Ay, meron kang bahay, 100 million. May presumption na agad na yung sobra sa yung kinikita, yung difference between yung kinikita mo at yung presyo ng mga pag-aari mo. Alam ba, napakalaki ng pag-aari mo. Mga ari-arian. Tama po si Atty. Topacio, napakadali pong silipin. Kaya nga po sinasabi ng ating Vice President sa loob lang ng isang araw,
mapapangalanan na lahat ng sangkot sa maanumalyang korupsyon ng flood control. Isang araw lang. Kasi napakadaling silipin. Tama po yung sinasabi ni attorney eh. Titingnan mo lang yung kinikita nila bilang politiko. Doon naman sa kanilang yaman, tumutugma ba? At ano ang kanilang mga negosyo nung sila po ay hindi pa politiko? Sige nga, hindi po ba nangyayari ngayon, mga congressman? Napakarami ng may mga sariling private jet, mga chopper, mga yate, at isang damukal na mga mansyon sa mga exclusive subdivision at may mga ari-arian pa sa labas ng bansa. Di po ba? Napakadali pong silipin ang mga ari-arian, kayamanan nito. Kung tumutugma ba ito sa kinikita nila at ano ang mga negosyo nila. Kumikita ba ang negosyo nila ng ganong kalaki? Hindi po ba? Mga kababayan, napakadali pong hulihin ng mga magnanakaw kung huhulihin mo. Kaya lang, ang gobyerno ba natin ngayon nanguhuli ba ng magnanakaw? Sige nga. Malaking mga ari-arian, malaking halaga Sige. ay ill-gotten wealth yan. Tama. Oo. Pwede nang i-civil forfeiture yan. In which case, ang kailangan lang sin civil ay preponderance of evidence. Yun. Oh. Pag criminal, siyempre, kailangang makonvict ka na. Pero ang makinarya ay naririyan na. Tama. Naririyan na. Tama, nandiyan ang makinarya eh. Kita na eh. Kita na po, di ba nandiyan na yung budget, kung gaano kalaki ang binabudget at kung gaano kalaki ang nadadala sa mga distrito. Alam mo na eh. Nandiyan na yung makinarya, nandiyan na yung pera, may numero na. Hindi po ba? Napakadali mo nang i-audit, tingnan. Kaya nga po napakalawak po itong graft and corruption na ginawa nila. Kaya nga lang mga tambay, sila po kasi ang nasasangkot. Hindi po ba? Okay. Mamaya sa pagbabalik ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin bakit kengkoy na naman yung ginagawa ni Remulla. Huwag yung sabihin naman dito na pinupuntirya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying pinag-uusapan natin. Sapagkat, huwag nyo akong pagbibintangan yan. Sapagkat, totoo. Magbibintang na lang kayo, totoo. Ay, hindi kasi, sobra naman talagang kakengko yan eh, ha? Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI, ha? Ang dami na daw nila na-freeze. 5 billion. Oo, una-una. Hindi porket na-freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan pang patunayan mo na ill-gotten yan. May due process. Sabi pa niya, habang tumatagal daw ay lumalaki. Siyempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Meron. Tama po yun, di ba? Pagka lumiit yan, malaking problema. Dahil malaki po ang pinag-uusapang korupsyon. Trilyon, daan-daang bilyon. Abay, pagka lumiit yan, malaking problema. Hindi po ba? Tama si Atty. Topacio eh. Ang mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman, ay alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Bago, bumanat na naman itong ICI, kaya hindi nakapanipaniwala ito. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, sininggle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yung ba naman ina-announce nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapanipaniwala. Mamaya, sasabihin na naman natin sa inyo kung bakit hindi na naman kayo kapanipaniwala. Katulad nitong NEMA na ito, meron daw na mga tao na nadimanda na. Dahil sa flood control. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, anong kapansin-pansin? Walang kontraktor. Walang congressman. Walang boss. Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, sindikato Opo. Ano yan threesome. Diba? Threesome. Contractor, DPWH engineers, at congressmen.
Yun. Eh bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin ito, halimbawa ito si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang kontraktor, walang kasabwat na congressman. Wala nag- Tama po yun eh. Nakita niyo po ginagawa pong gago, tanga, bobo mga Pilipino. Saan ka nakakita? Ididemanda mo, DPWH. Eh nasan yung mga contractors, napakaraming contractors na pag-aari po ng yung mga contractors mismo, mga politiko. Di ba? Nasaan ang mga politiko? Bakit hindi kasama sa didemanda? Eh hindi naman po mangyayari ang proyekto na walang contractors at walang politiko na congressman. Hindi po ba? Kaya po dito, mga bayan, pinagluloko na lang po at pinaggagago ang mga Pilipino. Kaya mahusay itong si Atty. Topacio, nasusupalpal po ang mga kagaguhan nila eh. Hindi po ba? Sa Raul Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit eh. Galit. Oo, nagalit siya eh. Dinimanda siya eh. Ibig sabihin, nagka-ghost project to, naka-anomalous project to, walang contractor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish eh. Mga dilis. Mga dilis ang dinimanda nyo. At saka sapsap. Paano maniniwala sa inyo yan? Sapsap, dilis, ayungin. Ha? Yung sa taal, yung maliit na isda sa taal. Nakalimutan ko eh. Ano ba yun? Tawilis. Tawilis. Yun, tawilis. Hindi, meron pa yung mas maliit yung smallest fish. Oo, hindi. May, hanapin nyo yung pinakamaliit na isda. Anyway, hanapin natin yung maliit na isda. Yan po, tayo. Totoo po si Atty. Topacio eh. Nakita nyo po. Totoo po yun. Di ba? Puro dilis lang po. Sapsap. Di ba? Tawilis. Ang mga dinidemanda nila, mga bayan. Eh, sindikato nga yan eh. Tinatawag eh, di ba? Nasaan ang mga contractors? Nasaan ang mga congressman? Hindi po ba? Nasaan na po? Ano po nangyayari sa investigasyon ng ICI? Hindi po ba? Grabe, no? Pagka yan eh, dinimanda mo, sinasabi mo kakasuhan mo, pagsabay-sabay mo, pag dinimanda mo yung mga engineer ng DPWH, malalaman mo na kung sino contractors. At malalaman mo na rin sa contractors kung sino congressman o sino senador. Hindi po ba? Mga babayan, katulad po nito, napakarami pong congressman na meron po silang sariling sila na po mismo ang may-ari po ng mga contractors na po mga tambay. Yung mga congressman na mga contractors na, mga bayan. Ibang klase, marami po ito, 15 po ito na mga congressman at marami pa po ito. Magpapangalan lang po tayo mga tambay. Ito po, katulad po ni pinangalanan po ito. Nangungontrata raw po ito mga ito. Sila David J.J. Suarez ng Quezon, 2nd District ng Quezon, mga tambay. Kilala po natin yan si Suarez, mga tambay. At lalong-lalo yung One Rider Party List, di ba? Si Rhodes Rodriguez, mga bayan, ito po yung mga kasama sa Quadcom ito eh. Di ba? Sila J.J. Suarez, si Rod Gutierrez, at siyempre po, ang number 1, si Saldico, mga tambay. Di ba? At si CWS Party List ay si Edwin Guardiola. Yan, mga contractors din daw po yan, mga politiko na yan. At si former Senior Deputy Speaker na si Aurelio Gonzales Jr., mga kabayan. At siyempre po si former Apayao Representative Elias Bulot Jr. At si former Cagayan 2nd District Florencio Vargas, mga kababayan. Ayan, saka si former Quezon 2nd District Representative Proceso Alcala, mga tambay. At hindi rin po pinapangalanan sila former Zamboanga del Sur 1st District Representative Victor Yu. At sumunod po si former Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn C. Si Lim Kai Chong, mga kabayan. At sumunod po si San Jose del Monte, Bulacan, Representative Arturo Robes. At si former Rizal 2nd District Representative Adelina Rodriguez Seldariaga, mga tambay. At siyempre po, ang sikat po
na si Deng Baxia ay si Iloilo First District Janet Garim, mga tambay, na hindi po ito pinapangalanan at nasasama po sa investigasyon. At syempre po si Nueva Ecija, 3rd District Representative Sarina Umali, mga bayan. 15 po ito. O 16. 16 pa pala ito pinangalanan ko, mga tambay, na mga congressman na sangkot din po, na sila po ay contractors din po, mga tambay, sa gobyerno. Pinangalanan po yan, mga bayan. Pero wala po nabanggit po ni isa dyan sa mga kakasuhan po ng ICI. Unbelievable. Kaya nga sinasabi ni Atty. Topacio, wala po, kengkoy lang po yan. Hindi po ba? Walang mangyayari sa ginagawa ng investigasyon. Ang iniimbestigahan mo, hindi pong masamang kasuhan mo yan dahil nagkasala po yung mga tao na yan. Na nagkaroon po ng malaking pagkakasala yan dahil po sa korupsyon. Yan DPWH. Natural po yon. Kaya lang po, dilis yan eh. Sapsap, di ba? Tawilis. Di ba? Yung butete, mga butete, di ba? At yung mga contractors, di ba? Yan yung nasa baba eh. Pangalanan mo yung mga congressman, ikakasuhan mo, mga senador. Lalo-lalo na yung tumanda dyan. Nagsitanda na. Inugatan na ng pagnanakaw. Nagkaroon na ng ulalo. Di ba? Nagkamatay na nga yung ibang magnanakaw riyan, umano. Bakit ayaw niyong pangalanan? Nasaan yung pagiging independent na sinasabi niyo, itong ICI? Independent daw po sila eh. Di ba? Nasaan? Bakit mukhang may pinoproteksyonan kayo? Bakit hindi nyo sinama sa kakasuhan nyo? Pinangalanan nyo na lahat. Hindi po ba? Napakadaling pangalanan. Sinasabi nga ni Atty. Topacio, di ba? Tingnan mo lang lahat ng mga politiko, yung asset at yung kinikita nila, sweldo, 300,000 mahigit ang kita ng congressman. At ang kita ng senador ay mahigit sa 300,000. Sabihin na natin, high grade. Di ba? Nasa 4 million mahigit ang kita nila sa isang taon. Makikita mo na mahigit doon. Makikita mo na yung sobra-sobra nilang iniyaman. Pwede mo na siyang i-audit, imbestigahan. O kung meron silang graft and corruption. Di po ba? Gaano kalalaki ang kanilang mga asset. Di po ba nakikita po natin ang mga katayuan at itsura ng mga congressman, senador? Grabe po ang kanilang mga luxurious. Di po ba? Mga kasuutan. Daan-daang milyon kasuutan, sasakyan. Milyon-milyon. Mga mansyon. Tumutugma ba yan sa kinikita nila sa gobyerno? Ganun ba sila kayaman? Katulad po ni Stella Kimbo na pangkaraniwang guro. Di ba? Sila Luistro at yung mga maiingay. Yung maiingay po sa Maynila. Di ba? Sila Abante. Sila Chua na yan. Di ba? Ayan, sila Dan Fernandez, yung nasa 19 Congress. Napakadali pong imbestigahan yan. Di ba? Ganyan din po kasi sinabi ni Vice President. Kung siya ang presidente, isang araw lang yan. Mapapangalanan niya na lahat ang mga magnanakaw na politiko. Dahil 300 plus lang po yung congressman. At 24 ang senador. Napakadaling pangalanan, napakadaling i-audit. Makikita mo na agad. Kasama po ang party list sa 300 plus. Hindi po ba? Katulad po nito, yung mga contractors ng mga politiko, napakasarap po, napakadaling i-audit. Ang kayamanan nila, ang ari-arian nila. Lalong-lalo na nung pagpasok nila sa politiko. Ma-i-audit mo na yon. Bakit biglang yumaman sila? Naging bilyonaryo. Hindi po ba? Mga kababayan, kaya lang po, kailangan po kasing pagtakpan dahil nga po systematic ang ginawa po nilang korupsyon. Kaya nga lang po, nakakalungkot lang po mga tambay. Tapos na po sana itong korupsyon na ito. Mananagot na po sana lahat ng mga magnanakaw na ito sa ating bansa. Kung kikilos lang po sana at tutulong po sa atin ang men in uniform. Kung ang men in uniform lang po, katulad po nung ginawa po kay Pangulong Erap Estrada, kay dating Pangulo, at doon po sa matandang Marcos.
Mas maganda po yung nangyari kay ERAP dahil peaceful. Walang namatay. Napakabilis lang po nilang hinugot. Di po ba? Hinugot lang po nila. Napakadali. At naiayos daw po nilang muli. Di ba? Bakit ngayon? Parang hirap na hirap po nilang gawin yung ginawa po kay ERAP. Samantalang, mas grabe po ngayon ang korupsyon kaysa kay ERAP. Kay ERAP po, nag-umpisa ang issue niya, weteng. Eto, napakaraming issues. Halos lahat meron. Di po ba? Pati PhilHealth. Di po ba? Pati ang Maharlika Investment Fund, nasaan na? Di po ba? Ang ginto sa Central Bank. Di po ba? Napakarami pa. Pati ang budgeting, pinakipakailaman na napakaraming naisisingit. Di po ba? Mga pork barrel, mga insertion. Hindi po ba? At itong mga ghost project, trilyon ang pinag-uusapan. Pero wala po tayong nakikita na pinagtatanggol tayo at pinagtatanggol ng men in uniform ang pera ng taong bayan na yan ang pangunahing trabaho ng men in uniform, na protektahan mo ang taong bayan at ang estado kung ito'y niwawalang yana ng mga politiko. Hindi po ba niwawalang yan ng mga politiko ngayon? Ang estado? Ang pera ng taong bayan na nagpapasweldo sa inyo? Niwawalang yana nila? Ninanakaw na nila umano? Tulog pa rin kayo? Dahil sangkot din ba kayo sa pagnanakaw? Mga kababayan, kaya nakakalungkot lang po. Mga kababayan, lahat po sila ay nagtakipan. Para po silang budol. Para pong pyramid. Systematic po ang pambubudol at pangungurap at pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Nakakalungkot. Yan po mga tambay, ang pahayag po ni Atty. Topacio na 100% po na tama lahat ang kanyang pahayag. Puro po butete, gurame, tawilis, at maliliit na sapsap, mga kabayan, ang talagang pinakikita po sa mga Pilipino. Napakadaling pangalanan ang malalaking isda, malalaking buhaya. Pero yung nakikita nila yung maliliit, hindi nila makita yung malalaki. Ibang klase po ang gobyerno po nila ngayon. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At yung panalangin po natin, magkaisa po tayo. Manalangin po tayong lahat. Mga kabayan, na ang ating bansa po ay maiayos na po sa lalong mabilis. Mawakasan na po sana ang kanilang kasamaan na ginagawa po sa ating bansa at sa ating kaperahan. Sana po ay mawala na po lahat sila sa kapangyarihan umano mga kababayan. At sana po ang kapayapaan na po ang maghari po sa ating bansa. At ang pumasok na po naman kahit papaano sama natin sa dasal na maging maayos naman po ang ating pong pamumuhay kahit papaano. At syempre po ang dasal po natin sa ating pong pamilya Duterte. Wag din po natin kalimutan mga kababayan na isama po sila sa pag-iingat. Maingatan po sila ang ating Vice President na pag-asa po ng ating bansa. At ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At na makalabas na po siya sa lalong mabilis. At makauwi na po sa ating bansa. Thank you rin po mga tambay sa inyo pong lahat. Salamat po sa mga dasal. At magdasal din po tayo mga kabayan sa ating pong pag-iingat. Maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po. Konting tiis lang po. At makakabangon pa po ang ating bansa. Bye-bye. Paalam.